Usapang bottom bracket na naman tayo mga idol, at ano kaya ang gagamitin nating size na bottom bracket para sa crank po na ito. So yun, what's up sa inyo mga kalodi cake. For today's video, ito po yung pag-uusapan po natin dahil meron pong pumunta sa aming customer na magpapapalit po ng kanyang bottom bracket dahil malakas na po yung alog nito o malakas na po yung alog ng bearing po nito. Hindi na po natin nirepack yung mga bearing nitong bottom bracket dahil po yung pinakang ball bearing nito sa loob ng bottom bracket ay talagang marami na rin pong kalawang. Kaya suggest po natin sa customer na magpalit na lang din po ng bago. Bali, meron din po kasing mga nagtatanong sa akin dito sa Facebook page o sa YouTube or kaya po sa TikTok po namin. Bali, ang tinatanong po nila ay ano daw po ba ang size ng bottom bracket para sa kanilang frame na size 26 or 27 at saka po 29. Bali, para sa amin po ng mekaniko ko dito sa aming shop, hindi po natin mapagbabasihan ang size po ng frame dito po sa gagamitin po nating bottom bracket. Kagaya nga ho nito mga idol, itong frame po na ito ay 700C. Tapos ang kanyang crank ay 2x na ang kanyang chainring siguro ito ay 50 teeth. Tapos naka 34 teeth yung kanyang pang 2x na chainring. Kagaya ho nito mga idol, ang ginamit ho natin ditong bottom bracket ay 122. Ito na po yung bago nating gagamitin bottom bracket. Bali ho ang ating ginawa dyan ay kung ano po yung stock niyang bottom bracket, ganun na lang din po ang size ng ating gagamitin. Dahil nga ang pinakang problema lang ho nito ay yung mga bearing po ng bottom bracket. Ang tanong po, bakit po ba kailangan nating magpalit ng bottom bracket o yung pinakang size ng bottom bracket? Ang isa po sa mga dahilan niyan, kapag ho sumayad ho yung chainring natin doon sa ating frame. Ang pangalawa ho, pwede hong cross chain yung pinakang chainring natin papunta po doon sa ating sprocket. At pwede rin ho sa isang maging dahilan kapag po yung FD hindi kayang abutin yung pinakamalaking chainring ng ating crank. Kagaya nga ho nung may nagtanong sa akin, ang sabi po niya ay bakit daw po nalalaglag yung kadena sa may loob ng chainring o pinagigitnaan ho ng frame. Kagaya nga ho ng sinabi ko kanina, pwede ho ang problema noon ay cross chain. Disclaimer lang po sa lahat, ito pong mga paliwanag ko ay base lamang po sa experience namin dito sa aming shop. So yun mga idol, tapos na pong gawin ito ng aking mekaniko. Bali kung makikita nyo po dito, medyo malaki pa po yung awang ng chainring sa may pinakang frame. So yun mga lods, tapos na po tayo dyan sa usapang bottom bracket. Ito naman po yung pag-uusapan natin, yung tunog popcorn o yung lumalangit-ngit kapag tayo ay nagpe-pedal at kapag may pressure na. Ang ibig kong sabihin kapag ho nakasakay na tayo sa ating bike. Minsan ho hindi natin yan mararamdaman kung sakaling itinotono lang natin o pinepedal natin na hindi po tayo nakasakay sa ating bike. Bali, ang una ko hong ginawa ay pinatesting ko muna ho yung bago naming kadena. Kaso ang problema ho, may tunog popcorn pa rin. Kaya ang ginawa ko ho, pinatesting ko naman yung lumang sprocket na iniwan po sa amin ng customer. Sa una ho, hindi ko nasabing itong sprocket ang may sira dahil unang-una ho, hindi naman ho ito umaalog, tapos maganda rin naman yung kanyang ikot. So ngayon ho, nung naisalpa ko na ho yung bagong kadena, tapos bago na rin ho yung sprocket, tinest drive ko ho at ito okay na po. Nawala na ho yung tunog popcorn. So ngayon ho mga lods, ang ginagawa ho natin ay itotono na lang ho natin ito dahil nagbago nga ho tayo ng kadena, tapos nagbago rin ho tayo ng sprocket. Bali yung luma niya hong sprocket ay 8 speed, tapos ang ipinalit ho natin ay 9 speed. Kaya ho yung ginamit ko ho diyang kadena ay 9 speed na rin ho. Pero yung kanyang shifter niya ho dyan ay 8 speed o yung kanyang STI. Kaya ang ginawa ko ho, naglimit na lang po tayo sa may pinakang pangalawa na maliit na sprocket. So ngayon po, ang sabi po ng customer kung magkano po yung babayaran niya, ubos na daw po yung kanyang pera. Ang sabi niya po, natatakot na rin po kasing gamitin yung kanyang mga lumang sprocket sa kadena dahil nga sa may mga tumutunog. Kaso nga ho, dahil wala na ho siyang pera, wala naman ho tayong magagawa dyan. Kaya ang sabi ko sa ating customer ay pagka siya po ay nakaluwag-luwag ay sana maisip niya rin ako. So ito na nga po pala mga kalodi cakes at okay na po ito. Sa mga magtatanong po pala kung saan po yung aming shop, dito lang po kami sa Central Avenue, Barangay Culiat, Quezon City. At shoutout na rin po pala kay Erwin Bisaya na taga Batangas. Ang akala ho kasi niya ay taga Batangas ho ako, ay taga Quezon ho ako at garnila ho ang aking tono dahil
Alam nyo naman ho na halos magkalapit din laang naman yan. Ay siya at sige ho, yun laang at maraming salamat.